Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye sa Gospel according to Luke, God the Son, Son of Man, kung saan pinapakita ang Panginoong Jesus na tunay na Mesyas, tunay na pinili ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat upang maging tagapagligtas ng buong sanlibutan, at gayon din pinapakita ang kanyang pagiging tunay na tao. Ang ating pong paksa o ang title ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Tunay na Pag-ibig. Ito po ay part 2. Naalala niyo po last month, last Communion Sunday, ito din po ang topic natin, Tunay na Pag-ibig. Part 2 na po ito ngayon. At ang aralin po natin ay ang mga binasa nating talata kanina. Ang mga talatang ito ay ilan sa pinakamahirap sundin sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesus. Sa totoo lang, para sa akin, ito ang tanda na ang batas ng Diyos ay imposibleng sundin sa ating sariling lakas. At dahil dito, walang maaaring maligtas sa pagsunod sa batas. Sabi po yan ng Romans chapter 3 verse 20, "For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin." Wala pong maliligtas sa pagsunod sa batas. Kaya po itong hapon na ito, bagaman binibigay ng ating Panginoon ang isang batas na ito na mahirap o imposibleng sundin, hindi po natin ito gagamiting kaparaanan upang tayo'y maligtas. Sapagkat ang pagsunod sa batas na ito ay tanda, hindi ugat. Tanda ng kaligtasan, prutas ng kaligtasan, bunga ng kaligtasan, at hindi paraan para maligtas. Malinaw po tayo mula sa umpisa. At ang mga tunay na mananampalataya lamang na binuhay na maguli ng Panginoon ang maaaring umibig ng ganito dahil sa kapangyarihan ng diwang banal na nananahan sa kanila. So maaari lang po natin sundin itong kautusan ng Diyos na ito na mahalin ang ating mga kaaway kung tayo ay tunay na niligtas na niya. At ang kanyang Espiritu Santo ay kanyang ibinuhos na sa ating mga puso. Sabi sa Romans 5:5, "And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Balikan natin saglit mga kapatid yung natutunan natin ng isang mensahe nung nakaraang buwan. Una, ang tunay na pag-ibig ay kumikilos para sa kabutihan ng kaaway. Hindi ng kaibigan, ng kaaway. Nakita natin yun sa verses 27 to 28, di ba? "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you." Nananahan ito sa mga tumugon na sa kanyang pagtawag. So, mga tunay na mananampalataya, mga niligtas na ng Diyos, mga binuhay na niya na maguli, yung mga born again na mula sa kalangitan. Sabi niya kasi, "But I say to you who hear." Ang nakaririnig lamang po sa kanya ay yung mga binuhay na niya ang Espiritu. Dahil ang sabi sa Ephesians 2:1, "You are dead in your trespasses and sins." Datapwat hindi po tayo nakaririnig ng tawag ng Diyos. Hindi po tayo nakaririnig ng kanyang pag-anyaya sa atin. At kailangan tayo buhayin na maguli upang tayo makarinig at upang tayo ay manampalataya. Ito ay nakikita sa pagkilos para sa kabutihan ng ating mga kaaway. Itong napakahirap dito. Sabi niya, "Love your enemies." Mahirap na po yun, ano? Yung ang love your friends, mahirap na eh.
Yung ang love your relatives, mahirap na eh. Yung pang love your enemies. But wait, there's more. Sabi nga nila, do good to those who hate you. Wow. Bless those who curse you. Di ba natutunan natin yan? Nung mga bata kami, pagka may mumura sa amin, ginagawa po namin ganito. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Yung ganyan. Balik sa'yo. Diba? Kaya kami ng mga bata, pag minura ka, balik sa'yo. Pero dito, bless those who curse you. Yung salitang bless, ang implication po nun ay magsalita ng pagpapala sa mga nagmumura sa inyo. Wow. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Pray for those who abuse you. Hindi yung prayer na, Lord, kunin mo na siya. O Lord, sana matipalok siya. Sana mauntog siya. Sana mabangga ang kotse niya. Sana kainin siyang buhay ng pating. No, wala pong ganong prayer. Pray for those who abuse you. Inuusig ka na, nilalait ka na, ipananalangin mo ang kanilang kabutihan, ang kanilang pagpapala. Ganyan po ang kautusan. Pangalawa, natutunan natin last time, ang tunay na pag-ibig ay hindi gumaganti sa kasamaan ng kaaway. Nabasa natin yun sa verses 29 to 31. Ito ang inutos na tugon sa panggigipit. To the one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from the one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. Hindi naman po ito blanket na permission para tayo ubusuin ng iba. Sapagkat meron naman kasing pulis na pwede nating i-report ang pag-aabuso sa atin. Meron naman po tayong pwedeng gawin sa ilalim ng batas upang protektahan ang ating sarili. Pero yung attitude po ang sinasaad dito. Ito ang tugon sa panggigipit. So hindi tayo gaganti. Hindi tayo gaganti. Ang prinsipyo ay ng paggawa ng kabutihan sa lahat. Ang prinsipyo ay nandun sa verse 31. And as you wish that others would do to you, do so to them. Ito yung tinatawag nilang golden rule. Pero narinig na natin to sa ibang mga tagapagturo. Si Rabbi Hillel, sinabi niya, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Si Confucius, sinabi niya, do not do to others what you do not want them to do unto you. No? So, merong rabbi, merong Chinese philosopher, merong Greek philosopher, ganito pong sinasabi nila, do not do. Pero mas mahirap ang kautusan ng ating Panginoon. Sabi niya, do so to them as you wish that others would do to you. Positive po siya, hindi negative. Hindi do not. Do ang kanyang pagsusumamo sa atin. Ngayon naman, makikita natin ngayong hapong ito ang pagpapaliwanag ng prinsipyo at diwa na nasa likuran o nasa likod o pundasyon ng kautusan na ito ng ating Panginoon. So, panatilihin niyo pong nakabukas ang inyong Biblia, no? Maganda pong buklatin niyo yung yung physical Bible. Kasi yung physical Bible po, walang lumalabas na notification. No? Wala, no? Walang notification ng Instagram, tsaka SMS, tsaka Viber, tsaka WhatsApp. No? Wala Pure Word of God. So buksan po ninyo. Meron naman po dyan sa upuan ninyo. Nasa page 1039. No? Una sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay kakaiba sa pag-ibig ng karamihan. Kakaiba, yun po ang root word. Sa mga talatang ito ay pinapakita ng Panginoon ay ang pagkakaiba ng tunay na pag-ibig sa pag-ibig ng sanlibutan. Na umiibig, gumagawa ng kabutihan, at nagpapahiram lamang
sa mga magbabalik nito sa kanila. Reciprocity. Sa ating pong mundo, kahit na hindi Kristiyano, yung reciprocity po, yung pagbabalik, pagganti ng kabutihan, pagsukli ng pagmamahal, pagbayad ng utang, ay tanggap na mabuting ugali. No? So, sa ating pong lipunan, kahit na po makasalanan, kahit na po hindi Kristiyano, ganito. Kakaiba ang hinihiling ng ating Panginoon. Kakaiba. No? Bakit kakaiba? Tingnan niyo una sa lahat. Pagmamahal sa hindi nagmamahal. No? Pagmamahal sa hindi nagmamahal. If you love those who love you, what benefit is that to you? Sabi ng verse 32. For even sinners love those who love them. Ang talatang ito ay paglilinaw ng verse 27. Sa verse 27, nakita nyo kanina, love your enemies. Natitiyak ko na yung enemies ninyo ay hindi nagmamahal sa inyo. Meron ba kayong enemies? No? Lahat po tayo siguro may enemies. Wala po akong kilalang tao na buhay na walang enemy. Siguro hindi yung enemy talaga, pero may mga taong asar sa inyo. Lalo na kung kayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Marami pong maaasar sa inyo. Pero ang sabi dito sa verse 27, love your enemies. Ang paglilinaw dito sa verse 32 ay ganito. If you love those who love you, what benefit is that to you? Yung salitang love po dito ay yung salitang agapao. Ito yung pag-ibig na hinahangad, ang pinakamabuti sa iniibig. Hindi ito makasariling pag-ibig. Hindi ito eros, pag-ibig ng lalaki sa babae, na dahil nagandahan yung lalaki sa babae, nakyutan yung babae sa lalaki, kaya siya umiibig dun sa kanyang iniibig. Hindi po ito phileo, na pag-ibig ng isang kaibigan sa kaibigan. Yung isang kaibigan na medyo okay kayo, vibes kayo, okay kayo mag-usap, masarap kasamahin. Hindi ito yon. Hindi ito yung storge. Yung pag-ibig ng kamag-anak sa kamag-anak. No? Yung pong pag-ibig na yon ay kailangan gawin. No? Kasi kamag-anak ko eh. Kaya ako siya iniibig. Ito po ay agape. Yung pag-ibig na hinangad ang pinakamabuti ng iniibig. Kahit na hindi ito suklian ng parehong pagmamahal. Yun ang masakit. Ang pag-ibig na ito ay pag-ibig na mula sa pagiging maibigin ng umiibig. Yung pag-ibig ay namumula dahil yung umiibig ay may kalikasan na umibig. Meron siyang nature na siya ay mapagmahal. Ganito po ang pag-ibig ng ating Diyos. Sabi sa 1 John chapter 4, verses 7 to 12, ay ganito. Sinulat ito ni Apostol Juan, nung siya ay matanda na, mga 90 AD. No? So siya siguro ay malamang mga 90 years old na rin. No? Ang sabi niya dito, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God. Pansin niyo yun? Whoever loves, whoever agapao, whoever loves has been born of God, born again, and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Tayo umiibig dahil meron tayong kalikasan ng Diyos na siyang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ika nga ng isang lumang awit. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son
to be the propitiation for our sins, pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. So malinaw mga kapatid, itong pag-ibig na to ay nagmumula sa kalikasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang sinners dito, sabi dito, for even sinners love those who love them. Yung salitang sinners dito ay yung hindi mananampalataya. In fact, para sa mga Hudyo, ang sinners ay synonymous sa tax collector. Sa ating lingwahe, BIR, examiner. No? Medyo masakit po sa kanila yon, pero kahit nung panahon pa ng ating Panginoong Jesus, marami ng mga BIR examiner ang harangang kaluluwa. No? So, Matthew 5:46, ang sabi ng ating Panginoon, "For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same?" So dito sa Luke, sinners ang ginamit na salita. Kung tayo yung umiibig sa mga umiibig lang sa atin, wala tayong pinagkaiba sa pag-ibig ng sanlibutan. Natural lang na ibigin natin ang kaibig-ibig. O yung umiibig sa atin. Natural lang yon. Ang hinihingi dito ng Panginoon ay supernatural. Hindi natin kayang gawin kung hindi tayo ligtas at pinananahanan ng kanyang diwang banal. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang sabi dito, what benefit is that to you? Hinanap ko kung ano ibig sabihin ng salitang benefit. No? Sa salitang Griego, yung salitang yun ay charis. Kung alam niyo po ang inyong mga Biblia, yung charis po ay salita for grace. So kumbaga, pwede mo i-translate ito na what grace is that to you? What gift is that to you? What credit is that to you? Yung po ang pwedeng ipalit dito sa salitang benefit. Sabi sa Strong's Dictionary, this is the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Ito ay nagmumula sa divine. Ito ay grace of God na ipinakita sa isang makasalanan na niligtas niya, na kung saan yung makasalanang yon ay ipinapakita yung kanyang grace sa kanyang buhay. So nung sinabi dito, what benefit is that to you? Ang sinasabi nito ay ito, kung tayo ay umiibig lang sa umiibig sa atin, wala tayo nung grace na mula sa Diyos na lumalabas sa ating buhay. There is no benefit. Wala tayo nung gift na yun. Kahit nga daw ang mga tax collectors ay tinuturing na pinakamasama na ng mga Hudyo ay umiibig din sa umiibig sa kanila. Totoo naman. Kahit yung mga BIR examiner ngayon na halangang kaluluwa, mahal ang kanilang mga asawa, mahal ang kanilang mga anak. Kahit mga kriminal, may minamahal ang nagmamahal sa kanila. So walang pagkakaiba kung tayo nagmamahal lamang sa nagmamahal sa atin. Walang pagkakaiba ang ating buhay sa mga hindi mananampalataya. Walang bisa, walang benepisyo ang ating testimonyo sa iba. Yun ang sinasabi dito. What benefit is that to you? Anong pinagkakaiba mo sa iba? Kung ang lahat ay umiibig sa mga umiibig sa kanila, what difference does it make? What difference does your life make? Ang sagot ni Jesus dito, wala. Wala kang pagkakaiba. Para ka lang tax collector. Wow, masakit yun. No? Ang pag-ibig sa ating mga kaaway na taos puso, sabi sa verse 27, di ba? Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. Yan ang kakaiba sa pag-ibig ng sanlibutan. Tanging ang mga ipinanganak na muli ng Panginoon ang umiibig ng ganyan. Ang isang tao na hindi pa ibinubuhay na maguli ang kanyang kaluluwa at nananatiling patay sa kanyang kaluluwa dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil hindi pa siya ligtas,
ang isang taong ganon ay hindi maaaring umibig ng ganito. Yung paggawa, yung pag-ibig na nagmamahal sa hindi nagmamahal sa atin. Ang tawag ng mga Tagalog movies dito, pag-ibig na sawi. Diba? Yung nagmamahal ka sa hindi nagmamahal sa'yo. Sinasamba mo pero hindi ka pansin. Diba? Parang sinusundan mo ang kanyang bawat yapak. Pero para kang inaapakan lang. Niyuyurakan. Ganun po. Pwede ba kayo magmahal pagka ganon? Yun po ang hinihingi. Pangalawa, paggawa ng mabuti sa hindi pakikinabangan. Yun ang sabi ng verse 33. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? Ayun na naman yung salitang yun. For even sinners do the same. Ang talatang ito ay paglilinaw din nung sinabi sa verse 27. Sabi sa verse 27, love your enemies, do good to those who hate you. So those who hate you ay yung mga taong walang balak na gumawa ng mabuti sa iyo. So if you love only those who do good to you, walang pagkakaiba. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi dito ay actually binigyan niya ng ilustrasyon nito sa Luke chapter 14 verses 12 to 14. Kanya ibinibigay yung parable of the great banquet kung saan sinabi niya, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return that you be repaid. Hindi po ba madalas ginagawa natin yan? Uy, magpakain naman tayo para naman maimbita tayo sa bahay nila. Diba? Minsan ginagawa natin yan no? O alam natin na meron tayong pakinabang sa kanila, kaya imbitahin natin para kumain. Imbitahin natin para bebentahan ko ng real estate. Diba? Imbitahin natin, stockbroker ako, para mabentahan ko siya ng stocks. Imbitahin natin, kasi nagbebenta ako ng sabon na hindi nakakapayat. Yun po ang brand ng sabon ng aking misis. No? Kaya po siya wala dito, siya po ay may sakit. Nagkasakit na po sa kagagawa ng sabon. Yung pag-iimbita ng mayroong hinahanap na pakinabang. Yun po ang point dito. But when you give a feast, sabi sa Luke 14:13, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Yung mga wala kang pakinabang. Yung wala kang makukuha sa kanila. Yung wala silang maisusukli sa iyo. Wala silang maibabalik na kabutihan sa iyo. Sapagkat wala silang kakayahan. And you will be blessed because they cannot repay you. Yun ang punto. Ang ilustrasyon ng ating Panginoon dito, magpapiesta kayo dun sa mga hindi makakabayad sa inyo. Hindi makakabalik, makakasukli ng inyong kabutihan. For you will be repaid at the resurrection of the just. Ang ating pong reward ay nasa heaven, hindi dito. Yung pong hinihingi niya rito. Ang sinasabi dito ay pareho sa naunang talata. Kung gagawa lang tayo ng mabuti doon sa gumagawa ng mabuti sa atin o doon sa mga inaasahan nating gagawa ng mabuti sa atin, walang pagkakaiba yan sa mga hindi nananampalataya kay Jesus. For even sinners do the same. Sabi dito. Ang paggawa ng mabuti sa mga taong alam nating maaari nating pakinabangan balang araw ay hindi radikal na pag-ibig na mula sa Diyos. Inulit muli yung, what benefit is that to you? What benefit is that to? Anong grace o kagandaang loob ng Diyos ang maipapakita mo kung ikaw ay gumagawa lang ng kabutihan sa pakikinabangan mo? Walang grace. Kasi may hinintay kang payback. Diba? Walang grace. Ang punto dito, gusto nating ipakita ang grace na ipinakita sa atin ng Diyos, na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso't isipan. Yung grace na galing sa Diyos, ang gusto ni Jesus na ipakita natin sa iba, kahit na sa ating mga kaaway,
kahit na doon sa mga hindi nagmamahal sa atin, kahit na doon sa hindi tayo masusuklian ng kabutihan. Paggawa ng kabutihan, hindi dahil makikinabang tayo, kundi dahil sa taos-pusong pagtulong lang sa kanila. Yun po ang hinihingi. Ang paggawa ng ganitong kabutihan ay hindi pinapakita ni Jesus na paraan para tayo maligtas. Baka isipin nyo, magiging charitable na lang ako para ako yung makapunta sa langit. No? Pagka ganun po, meron din po kayong hinihintay na payback. Di ba? Ang hinihintay niyong payback ay yung mapasalamatan kayo, siguro ma-press release kayo. No? Sabi nung isang pinagtatrabahoan ko dati na, press release mo yung mga ginagawa nating mga charitable acts. Sabi na, didn't the Bible say, binanatan akong ganun, didn't the Bible say that we should show forth our good works so that they may praise our Father who is in heaven? Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, that they may see your good works. Hindi yung pine-press release mo. Pag pin-press release mo na, you're doing it for the praise of men, meron ka ng pakinabang. So ito ay nagagawa lang natin kung tayo ay binuhay na maguli ng ating Panginoon sa ating mga puso't isipan. Pangatlo, pagpapahiram sa hindi magbabayad. Ito siguro ang pinakamahirap gawin. No? Kung minsan, yung pagmamahal sa hindi nagmamahal, medyo hindi pa ako nababawasan ng pera niyan no? Yung paggawa ng kabutihan sa walang kabayaran, no? Yung walang nang isusukling kabutihan sa'yo, medyo mas mahirap na yon. Ito, pagpapahiram sa hindi magbabayad. Pastor naman, napaka-imposibleng gawin yan. Kung kayo hindi ligtas, imposible talaga itong gawin. And if you lend to those from whom you expect to receive, tandaan nyo, if you lend lang naman. And if you lend to those, ang implicit na dito, if you lend only to those from whom you expect to receive, ibig sabihin, kayo ay willing magpautang dun sa alam nyong makakabayad ng utang. Pero madalas, kapatid, ang isang nahihirapan sa buhay niya na humihingi na ng tulong sa inyo, kaya siya humihingi ng tulong sa inyo ay dahil wala nga siyang ibabayad. Kung kayo ay magpapahiram doon sa kaya lang magbayad sa inyo, ang sinasabi dito, what credit is that to you? Sabi ng Panginoon. Even sinners lend to sinners to get back the same amount. In fact, sa original language, wala yung word na amount. Even sinners lend to sinners to get back the same. The same privilege, the same benefit, the same favor. Ito naman yung paglilinaw sa verse 30, kasi sa verse 30, sinabi ng Panginoon, give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. Ito yung mga taong talagang grabe ang pangangailangan, na kailangan nilang kumuha ng isang bagay, o humiram ng isang bagay, o humiram ng salapi sa inyo. Ang konteksto ay ang pagtulong sa kapwa na may lehitimong pangangailangan. Meron po talaga nang-aabuso ng ating kagandahang loob. At madalas hindi natin alam kung sila ay nang-aabuso lang o may tunay na pangangailangan. Kaya kung minsan kailangan magtanong-tanong. Marami na, at malungkot man sabihin, marami sa loob ng church ang napakahilig umutang dahil alam nila na mabait tayo at hindi tayo maniningil. Kasi nga may kautusan na ganito Nako!
Ganun pala doon sa GCF, no? Pag nagpahiram, pwede nang hindi magbayad. Pero sa Book of Proverbs, ang sinasabi doon, if you borrow and you do not pay back, you steal. Uy, pag nanakaw yon, kapatid. No? Pero kung minsan, inaabuso tayo, ang sinasabi ng Panginoon dito, kung abusuhin man kayo, hayaan nyo nang maabuso kayo. Basta makatulong lang. Give to everyone who begs from you. Yung paghingi ng tulong ng isang tunay na nangangailangan. Sabi niya sa Matthew 5:42, parallel verse po nitong Luke 6, give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. Ang implikasyon po ay may pangangailangan na lehitimo. Ang pagpapahiram sa mga nangangailangan ay kasama sa mga kautusan ng Diyos sa Israel upang maibsan ang problema ng kahirapan sa kanilang kalagitnaan. Sabi sa Deuteronomy 15, verses 7 to 11 ay ganito, if among you, one of your brothers should become poor in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against the poor brother. But you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need. Sufficient for his need. Dapat merong need. At ang ibibigay nyo, ipapahiram nyo, ay sapat para sa kanyang pangangailangan. Walang labis, walang kulang. Whatever it may be, take care lest there be an unworthy thought in your heart and you say, the 7th year, the year of release is near. Meron kasi silang 7th year na kung saan ang lahat ng utang balik sa zero. No? Kaya hindi ako magpapahiram and give him nothing and he cry to the Lord against you and you be guilty of sin. You shall give to him freely and your heart shall not be begrudging when you give to him. So hindi yung, ayan na nga. Sige na nga, pautangin na nga kita. Grabe. Yung gano'n. Dapat hindi daw grudging when you give to him. So kung magpapautang ka, ito kapatid, isampal-sampal mo sa mukha niya. Hindi, huwag ganon. Huwag ganon, ha? Huwag grudging. Because for this, the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. For there will never cease to be poor in the land. Sinabi na ng Panginoon, ang problema ng poverty, hindi niyo masasolve dito sa buhay na ito. Therefore, I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy, and to the poor in your land. So yun po ang kautusan sa mga Hudyo. Pero, implicit dun sa kautusan na yon, yung kakayanan nung pinapautang na magbayad. Si Jesus, nilampas pa niya doon. And if you lend to those from whom you expect to receive, walang pinagkaiba ito sa mga makasalanan. Sabi niya, even sinners lend to sinners to get back the same amount. At muli, hindi tayo makikitaan ng kagandaang loob. What credit is that to you? Same word, charis. What grace is that to you? Anong grace ang pinapakita mo? Hindi magagamit ang ating buhay upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ang tunay na pag-ibig ayon sa ating Panginoon ay nagpapahiram kahit na sa walang kakayanan magbayad. Mga kapatid, mahirap sundin ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, and if you lend. Hindi when you lend. In other words, hindi nyo kailangan magpahiram kung wala namang kayong ipapahiram. No? At yung merong ipapahiram, yun ang kanyang kausap dito. Kung magpapahiram kayo dun sa makakabayad lang, walang pinagkaiba yun sa ginagawa ng makasalanan. Ang prinsipyo ay pareho pa rin. Ang mga tunay na ligtas kay Kristo Jesus ay hindi naghihintay ng sukling pag-ibig, sukling kabutihan, o sukling kabayaran.
Pangalawang katotohanan sa hapong ito. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang katulad sa pag-ibig ng karamihan, kundi ay katulad sa pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan. Ito ang mahirap. Ito ang imposible. Kung hindi nananahan sa inyo ang Espiritong Banal ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ng ating Diyos sa kalangitan, kung hindi nananahan sa atin ang Kanyang Espiritu, hindi natin kaya ito. Ang batayan ng tunay na pag-ibig para sa mga niligtas na ng Panginoon ay ang pag-ibig ng Diyos, hindi ang pag-ibig ng sanlibutan. Una sa lahat, makakaasa tayo ng kalwalhatian sa piling ng ating Ama na nasa langit. Para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, we can hope for glorious reward in heaven. O yan translate ko na para sa inyo. Yung mga apo ko kasi nandito, mahina sa Tagalog. Kaya translate ko na. Okay. But love your enemies, sabi niya, and do good and lend. So sinamarize niya yung command. Expecting nothing in return. Yun po ang prinsipyo. And your reward will be great. Yun po ang ating incentive. And you will be sons of the Most High. Naku, napakagrabe ng incentive na yun. Inulit muli ng Panginoon ang sentral na prinsipyo, expecting nothing in return. Walang inaasang sukling pagmamahal, walang inaasang sukling kabutihan, walang inaasang sukling kabayaran. Expecting nothing in return. Yan po ang prinsipyo niya. Kasi alam nyo, if you love your enemies, tunay nga that you cannot expect anything in return. Kasi ang enemies ninyo, hindi kayo mamahalin, hindi kayo babayaran, hindi kayo susuklian ng kabutihan. Ang paghintay ng sukling pag-ibig, sukling kabutihan, sukling kabayaran, ganyan ang pag-ibig ng sanlibutan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang ibinibigay sa mga makasalanang kaaway niya. Yun ang ating inaalala sa ating communion. Tayo ay kaaway ng Diyos bilang mga makasalanan. Ngunit ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong mga kaaway niya ay inibig niya, kahit na hindi tayo umiibig sa Kanya. Ang sabi sa Romans, and this is what love is, sabi niya, na kahit na tayo ay sinners, while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi pa nga niya, may argument pa si Paul doon, sabi niya, maybe for a noble man one can die, but not for a sinner, not for an enemy. Meron ako sa isang kwento na basa, nung ako po ay nasa college, merong pinasa sa akin isang storya ng isang missionary ng Campus Crusade for Christ. Ang kanyang kapatid ay pinaslang sa kanilang hometown sa Bisaya. May pumatay sa kanyang kapatid, nakababatang kapatid na lalaki. Nung naaresto yon, pinuntahan niya sa kulungan. At hiningi niya na ma-meet niya yung pumatay sa kanyang kapatid. Takot na takot yung mga pulis na ipag-meet sila kasi baka daw gantihan. Pero iniisip ng mga pulis, siguraduhin na lang natin na wala siyang dalang panaksak, walang baril, walang kahit na ano. Para kung saktan man niya, gulpi lang. Ang tagal nila doon sa loob ng silid kung saan sila nagtagpo. Ang ginawa ng missionary, ibinahagi niya ang ebanghelyo
doon sa pumatay sa kanyang kapatid. At sa kapurihan ng Diyos, tumanggap sa Panginoon yung pumatay sa kanyang kapatid. Kaya dahil tumanggap, finalo up niya. Dinalaw niya, regular, sa kulungan, napiit yung nagpumatay sa kanyang kapatid ng reclusion perpetua. Dinalaw niya, dinisciple niya, tinuruan niya ng Biblia, tinuruan niya magturo ng Biblia. Yung pong pumatay na yon, naging pastor sa loob ng kulungan, nagumpisa ng Bible study, at marami pang iba ang naligtas dahil sa kanya. Dahil sa kanyang good behavior, siya po ay pinalaya nung siya ay may katandaan na. At siya ay naglingkod doon sa church na pinagpapastoran ng missionary na nag-share ng gospel sa kanya. Napakagandang kwento, di ba pa? Hindi po ganyan ang pag-ibig ng sanlibutan. Noong 1950s, meron isang tanyag na kwento ng mga misyonero nagpunta sa isang tribe sa Latin America. Nakalimutan ko na ang pangalan ng tribe, pero ang pangalan ng missionary si Jim Elliot. Naging tanyag yung libro ng kanyang asawa, Through Gates of Splendor, ni Elizabeth Elliot. Ang sinulat niya ay ang kwento ng kanyang asawa na si Jim Elliot. Siya ay nagpunta doon sa tribe na yon upang sila ay bahaginan ng ebanghelyo ng kaligtasan. At dahil sila ay primitive tribe, sa kanilang paglapit sa kanila, lahat ng misyonerong yon ay pinatay. 3 years old pa lang po ang anak ni Jim Elliot nung siya ay paslangin. Yung kanyang asawa, si Elizabeth Elliot, at yung mga asawa ng mga misyonerong pinatay ay hindi tumigil sa pag-outreach dun sa tribe na yon. At sila ay patuloy na nanalangin, nagpunta, nagserbisyo, hanggang sa ang ilan sa mga miyembro ng tribe na yon ay nakakilala sa Panginoong Hesus. Yung pong pumatay sa kanyang asawa ang naging pastor ng tribe na yon. Yung isang kasama niya na naging elder ng church na yon, meron ding isang misyonero na kasama ni Jim Elliot na napatay. Siya po ang parang naging lolo, adopted lolo, ng mga apo nung pinatay niyang misyonero. At sa isang pagkakataon, nung graduate yung apo nung isang misyonerong pinatay niya sa high school, ginawa nila ng paraan upang itong adopted lolo nila, na pumatay sa kanilang lolo, ay makapunta sa kanyang graduation sa Estados Unidos upang siya ang tumayo na lolo sapagkat pinatay niya yung lolo nila. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko na po kailangan i-describe sa inyo kung anong ginawa ng Panginoon upang tayo ay kanyang iligtas. Wala tayong karapatan na maligtas niya. Tayo'y patay sa ating mga kasalanan. But God, sabi sa Ephesians 2:4, because of His great love and mercy, made us alive in Christ. By grace are you saved, and seated us in the heavenly realms with Christ. Tayo mga kaaway niya. Tayo'y pareho ng mga primitive tribes na yon sa Inca warriors. Tayo ay pareho nung pumatay sa kapatid ng misyonero. Mga mamamatay tao tayo. Wala tayong karapatan na mahalin. Ngunit tayo ay kanyang minahal. Ang pangako dito ay napakaganda.
Kasi napakahirap nung pinapagawa. At ito ay magagawa lamang, katulad ng sinabi ko kanina, kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli ng ating Panginoon sa ating mga puso. Sapagkat sa ating sariling lakas at sa ating laman, hindi natin kaya na magmahal ng hindi magmamahal sa atin. Hindi natin kaya na magbigay ng kabutihan sa hindi magbibigay ng kabutihan sa atin. Hindi natin kaya na magpahiram sa hindi magbabayad sa atin. Sabi nga ninyo, Pastor, napaka-imposible niya. But with God, nothing is impossible. Kaya kailangan we are with God and we are in Christ. Yan po ang sineselebrate natin sa tuwing tayo ay nagko-communion. Yung napakalaking katotohanan, kagandahan ng kanyang kagandahang loob, na kahit na tayo mga kaaway niya, pinangakuan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan at kalawalatian at kagalakang walang humpay ay nasa atin dahil kay Kristo Jesus. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5 ay ganito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Yung po yung reward na sinasabi sa verse 35. Your reward will be great. Sabi sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore. Yan po yung great reward. Hindi po natin yan, hindi po yan karapat-dapat sa atin. We do not deserve that reward. Wala tayong magagawa to earn that reward. At dahil nga wala tayong magagawa, ginawa na niya lahat para sa atin. So being saved is not about what we do, but about what has been done for us. Si Jesus ay nabuhay dito, He lived the perfect life, para yung kanyang perfect life ay ma-impute niya sa atin na mananampalataya sa Kanya. And He died a sinless death, para yung kanyang pagkamatay sa krus ay kabayaran para sa mga utang natin sa Diyos dahil sa ating kasalanan. He lived the perfect life. He died an atoning death. And if we believe in Him, our life will be hidden in Christ with God. Colossians chapter 3, verse 3. Our life will be hidden in Christ with God. It is as if tayo yung nabuhay ng perfect life. It is as if tayo yung nagbayad sa krus para sa ating kasalanan. Ang salvation po, mga kapatid, is not about what we do, but about believing in what has been done for us by our Lord Jesus Christ. Ito ang nararapat sa mga sons of the Most High. Can you imagine na tawagin kayong sons of the Most High? Alam niyo kung sino ang tinawag na ganon? Luke 1:32. Ang sabi ng anghel kay Maria, He will be great, and He will be called the Son of the Most High. Sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers, the sons of the Most High. Tayo ay magiging kapatid ng ating Panginoong Jesus, na anak ng pinaka mataas na Diyos, the sons of the Most High.
And if we are sons, therefore we are heirs. And if we are heirs, therefore we have eternal life. Yan po yung great reward. We are sons of the Most High. Ang ibig sabihin nun, ang ating buhay ay isang reflection ng pag-ibig ng ating Diyos Ama. Ang ating pagmamahal sa hindi nagmamahal, paggawa ng kabutihan sa hindi magsusukli ng kabutihan, sa paghiram, sa pagpapahiram sa hindi makakabayad, yung paggawa ng mabuti sa ating mga kaaway, pagpapanalangin sa kanila, pagsasalita ng blessing sa kanila. Yung po ay gagawin natin hindi dahil kaya natin gawin, kung hindi dahil iyan ang kalikasan ng Diyos na nabubuhay sa ating mga puso bilang mga niligtas niya. Makikita sa atin, huli sa lahat, ang kanyang kahabagan at kagandahang loob. For He is kind to the ungrateful. Ganyan po tayo eh. We are not grateful to our Father. Tapos pagka nakaranas tayo ng paghihirap, bakit naman, Panginoon? Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Nagbibigay ako sa inyong church. Naglilingkod naman ako sa inyo. Bakit naman pinayagan ninyo akong maghirap ng ganito? Wala tayong karapatang magtanong. Mabuti nga, buhay pa kayo eh. Dahil sa tayo makasalanan, dapat the moment na tayo magkasala, dapat tayo kinuha na ng Panginoon at itinapon sa kanyang impyerno. Pero hindi. He is kind to the evil. Tayo yun, mga kapatid. Baka akala, hindi naman ako yan, pastor, hindi naman ako evil. He is kind to the evil. Tayo ang tinutukoy dito. Kung tayo ay wala sa Panginoon, tayo ay evil. Be merciful even as your Father is merciful. Yun po ang kailangan natin tandaan. At napakahirap pong gawin. Ang hamon sa atin ay ganito. Ang tunay na pag-ibig ay makalangit, hindi makalupa. Hindi katulad ng pag-ibig ng sanlibutan, kundi katulad ng pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa kalangitan. Hinahangad ang kabutihan ng iba at hindi makasarili. Mga tunay na anak ng Diyos lamang ang umiibig ng ganito. Tanda ng tunay na kaligtasan at katiyakan ng walang hanggang gantimpala sa piling ng ating Ama. O ano ngayon kung hindi kayo mahalin dito? Mamahalin naman tayo habang buhay. O ano ngayon kung hindi tayo pakitaan ng kabutihan dito? Tayo naman ay susuklian sa kalwalhatian. O ano naman ngayon kung kayo ay hindi bayaran ng umutang sa inyo? Tayo ay magmamana ng kayamanan na hindi natin maisip kung gaano kalaki. Mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano is a life of deferred satisfaction. Hindi yung kailangan makuha ko lahat ngayon sa buhay na ito. Hindi natin makukuha, mga kapatid. Kung minsan, hindi talaga tayo susuklian ng pagmamahal, lalo na ng ating mga kaaway. Madalas, hindi tayo masusuklian ng kabutihan, lalo na ng mga hindi nagnanasa ng kabutihan natin. At uli sa lahat, hindi tayo mababayaran kung minsan ng ating pinapahiram. Dahil wala silang pakialam sa atin. Mga kapatid, kahit na gano'n ang mangyari sa atin, great is your reward, for you are sons of the Most High. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagse-celebrate ng Lord's Table. Dito po sa GCF, we practice open communion. Kung kayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus at tinanggap nyo na ang kaligtasan na kanyang alok at kayo ay kanyang ipinanganak na muli at umasa na sa kanya para sa inyong walang hanggang kaligtasan, kayo po ay welcome na mag-join sa ating communion service ngayong hapong ito.
Tayo po ay mananalangin mga kapatid, at sa ating pananalangin, hihilingin ko na ipangumpisal natin mga kapatid ang ating mga pagkukulang sa ating Diyos sa oras na ito. Sa katahimikan ng ating mga upuan, let us, in silent personal prayer, confess our shortcomings to the Lord. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. Napansin nyo, hindi He is merciful. He is faithful and just. Bakit? Sapagkat binayaran ni Jesus ang ating kapagkakasala sa krus. Kaya God has to be faithful and just. Sapagkat tinanggap na niya ang sacrifice ng ating Panginoong Jesus sa krus. Ang kanyang nasirang katawan, ang kanyang umagos na dugo na ating sineselebrate sa mga elemento ng Lord's table ngayong hapong ito. Tayo po'y mananalangin at mananahimik sa ating pangungumpisal sa ating Diyos. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ay banal, banal, banal. Kayo ang Panginoon ng mga hukbo. Kayo ang lumalang ng langit at lupa. Ngunit sa inyong kagandahang loob, kami ay inyong niligtas. Ipinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang mabuhay ng ayon sa inyong kautusan ng walang kasalanan at upang mamatay para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa aming pananampalataya sa Kanya, kami rin ay matuwid sa inyong paningin at bayad sa lahat ng aming pagkakautang sa inyo. Hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa kabutihan at sa sakripisyo ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga po, sa hapong ito, sa aming pananalangin ng tahimik, pakinggan niyo, O Diyos, ang aming pangungumpisal sa inyo ng lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo. Bilang aming pagpupuri sa inyo ng kagandahan ng inyong pagliligtas sa amin, ng kaganapan ng inyong pagbayad sa aming mga kasalanan sa krus. Pakinggan niyo, O Diyos, ang aming pangungumpisal sa oras na ito. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.